Kendrick Manuel Ramos. I am Lara Maria Asumas. And I am Mikey Gracie Benavides. And I am Kate Emma Canilao From Central Luzon State University. Taking up Bachelor in Early Childhood Education. Number 1 po, considering your experience in early childhood education, how do you rate a stimulating and meaningful learning environment for young children? Sa akin kasi, mas malala, mahirap magturo kapag hyper sila. Kaya kailangan mahabang pasensya. Pag once nagturo ka ng kinder, kailangan yung patient mo is mahaba, hindi yung magwawala agad. Pasensya lang, mahabang pasensya kayo. And number 2 po na question, what aspect of the teaching profession do you find most fulfilling and rewarding? Okay, para sa akin, bilang isang teacher ng early childhood, mas open ako kung marireceive ng bata yung marami siya matutunan sa loob ng classroom. And question number 3 po, how do you integrate play-based learning to keep both yourself and your students motivated in the classroom? Eye-to-eye contact. Yun ang dapat yan sa mga bata. Early childhood. Kasi pag hindi ka eye-to-eye contact, magkakagulo sila. Once in early childhood. Eye-to-eye contact. And question number 4 po, how do you assess children's progress in a way that keeps you inspired to continue teaching? Lagi. Naging mapagmahal ka sa mga nila, yung action nila. Kailangan, pag may mali, i-correct mo agad. Pag once kasi ang bata, pag hindi mo correct, mali na siya, hindi mo pa siya i-correct. Kailangan, may care ka sa kanila. Para yung kanilang attitude is mapag-aralan nila sa loob pa lang ng classroom. Like for example, sa study, kailangan pag mali na, yung pag-write nila, kailangan i-correct mo. Hindi mo kung pwedeng, okay na yun anak, very good ka, pero yung sulat niya is hindi naka-line, hindi naka-ayon dun sa linya. Para What motivates you to continue teaching even after several years in the profession? for me, for how many years na ako nagtuturo sa early childhood, para sa akin, napamahal na. Parang ayaw ko nang umalis sa pagtuturo. Kahit may struggle man sa family, hindi na ako i-stop sa pagtuturo. Kasi nga, ang bata, pag once napamahal sa'yo, how to care the child, parang ayaw mo na silang iwanan. Parang ayaw mo na mapunta sa ibang teacher na gusto mo i-handle hanggang sa pag-level ng kanilang grades. Yan. Hindi mo na parang ayaw mo na silang pabayaan na i-let go ko na sila parang ayaw ko na silang i-handle. Para sa akin kasi to be continue yung kanilang pag-handle. Kasi pag once na ang bata, early childhood pa lang, kinder pa lang, hinawakan mo na. And grade 1, grade 2, grade 3. Mahawakan mo yun. Alam mo na kung ano yung process mo sa pag-attitude, sa learning process. Alam mo na yung pagsunod-sunod rin kung paano mo sila i-handle sa loob ng classroom. Question, what influenced your decision to become a teacher? What was there a specific moment or a person who inspired you? Naging inspiration ko yung teacher ko ng high school. Kasi sabi nila, masarap mag-aral, masarap magturo kapag high school daw. Pero para sa akin, naging inspiration ko yung mga, nung time na nag-PT ako, nagkaroon ako ng inspired to at teaching sa mga batang ikaw sa buhay. Parang gusto ko silang ituruan kahit wala silang financial na basta matutulang sila sa loob ng classroom. Did you ever consider another profession before teaching? What made you remain committed to teaching? Para sa akin, ang siyempre ko bilang professional before teaching, speaker. Wala na siguro. Tama na, enough na yung itong level na to. Kasi masarap siya magturo. Masarap silang turuan. Kasi pag higher year, mag-a-adjust kayo. Itong early childhood, dire-diretso mo lang yung level ng kanila, sundan mo sila hanggang sa grade 3. Consistent ka na eh. Parang naibigay mo na yung best mo dun sa mga bata.
pag dire-diretso ka magturo sa kanila. Magpapamahal ka sa kanila, parang ayaw mo na silang iwanan sa level mo. How do you keep your passion alive during the most challenging days? Para sa akin, every morning, iniisip ko agad kung ano yung ituturo ko sa ano. Parang, yung babasahin mo yung lecture mo bago kong intro dun sa klase. Kailangan alam mo, buklatin mo lang yung libro, alamin mo na kagad kung ano yung lesson mo. Pagpunta mo sa harap ng estudyante mo, kailangan alam mo na kagad na review mo na lahat ng lesson mo kapag nag-entro ka sa harap. Kailangan kasi eye-to-eye contact mo agad. Once na nagturo ka sa harap ng classroom, eye-to-eye contact ka na, mag-question ka na agad about related din sa topic. Next. Number 9 question po. What values or skills do you believe are most important for teachers to stay motivated to believe? Value sa akin, para sa akin, maging patient ka sa mga estudyante. Loving and care. Ito ng tanong, seryoso na ito naman eh. Next. Number 10 po. In what ways has teaching shaped your personal growth and motivation in life? Para mag-grow, pag-umpisa ka sa maliit na bagay, maging doubtful ka sa iyong attitude. Huwag kang mapagmataas. Huwag mong isipin na mas magaling ka sa ibang teacher. Kailangan mong isipin kung may maunawaan yung estudyante sa loob ng classroom. Number 11 po. How do your students inspire you in your daily work as a teacher? Para sa akin, nagiging inspire ako sa mga batang slow sila. Gusto ko matutunan sila sa bawat oras na itinuturo ko sa kanila. Kailangan may matutunan sila. Like for example, yung mga kinder. Kasi yung mga kinder na yan, hindi sila marunong magsulat. How many months na ako magtuturo sa kinder, mostly magagaling na silang magsulat ngayon. Magagaling na silang mag-lesson na makinig sa mga tinuturo nila. Kumbaga, parang utay-utay, bear patient ka sa bawat step na tinuturo mo sa loob ng classroom. Huwag kang mag-apura. Kailangan may matutunan sila sa mga tinuturo mo. Huwag ka muna mag-lockdown. Unahin mo muna yung may matutunan ka, ulitin mo in another day, mag-review ka kung ang may natutunan ba sila sa lesson na yun. Yun. Kailangan maging aware ka kung may natutunan ba yung bata doon sa classroom. Number 12 po. How do you celebrate your small victories in teaching to make yourself encouraged? Para sa akin, encourage ako sa mga bata. Yung tipong lab na lab ka nila, tinikirip ka nila. Parang tipong ayaw mo nang umalis. Teacher, huwag ka nang umalis kasi wala na naman kami. Parang natats ako doon sa sinabi na huwag na kayong umalis, teacher, kami na lang yung turuan. Parang ayaw nilang, iba na naman yung teacher nila. Kasi pakikisama na naman yung yung gagawin nila sa ibang teacher. Kaya sabi nila, sure, huwag ka nang umalis, iba na naman yung teacher namin. Pakikisama na naman yung gagawin nila. Parang tipong ayaw nilang mawala yung isang teacher. Kasi nga, yung attitude nila is kaya na nilang i-handle yung sarili nila sa isang teacher. Kaya na nilang i-care or i-unawain at intindihin kung ano ba yung hinahanap. Kaya na nilang makinig dun sa teacher na yun. Opo. Unlike po sa sa higher year, mas para sa akin mas care, mas loving and protected sila kapag may nangyari sa iyo. Yan ang naramdaman. Parang ayaw mo na umalis kasi teacher, huwag ka na umalis. Tapos sila, hindi sila yung hindi ka na lang papansin kapag may problema ka. Tatanungin ka pa, pansinin mo pag ang isang bata at ikaw sad, sure, what happened? Why you sad? Mag-a-ask sila sa iyo. Parang doon pa lang hindi ka naalis dun sa yung inahandle na estudyante. Parang nalab ka na, napamahal ka na sa kanila. Next po is number 13 question. What role do supportive colleagues and mentors play in keeping you motivated po? Para sa akin, maging
bilang isang teacher, maging role model. Maging masipag ka sa pagtuturo. Wag mong isipin na kahit maliit yung sweldo, basta maturuan mo lang yung bata. Go on ka lang. Wag mong isipin yung sweldo, ang isipin mo, mapamahal ka dun sa bata or may matutunan sila sa loob ng classroom. The next po is, how do you balance personal challenges with professional responsibilities while staying motivated po? Para sa akin, para mabalance ko, kailangan, hati yung attention mo eh. Para sa pamilya, parang huwag mong dadalhin yung problema ng pamilya mo dito sa classroom. Ang isipin mo yung problema ng mga bata sa classroom, kung ano at ano ang dapat mong gawin at anong paraan ang dapat mong ibigay sa mga bata kapag mayroong problema sa loob ng class. Para sa akin kasi, bukod yung problema ng pamilya at bukod yung problema ng estudyante. And last question po, what advice would you give to aspiring ECE teachers like us someday to stay motivated in our journey? Para sa akin, magiging inspire ako bilang isang teacher sa mga batang katulad nyo, maging patient sa mga bata, patient, loving, and care sa mga batang tuturuan nyo. Yan lang ang kailangan nyo gawin. Maging mahabang pasensya nyo sa mga batang tuturuan. Hindi pwedeng yung pag may nagwala, yung sisigawan nyo or ang kailangan kasi mahabang pasensya talaga. Sa ako kasi naging experience ko, may nagtatantrums, ano mong gagawin ko? Papaupuin ko lang sa loob ng class, sa loob ng upuan. Hayaan ko lang siya umiyak. Tatahan din naman siya eh. Huwag mo siyang iyan, pero obserbahan mo yung ugali niya kung ano na nangyayari. Maging aware ka sa paligid mo. Kailangan yung bata, hindi lang sa isang bata, lahat yung mata mo nakaikot dun sa lahat sa loob ng classroom. Hindi lang yung isang bata ang titingnan mo. Kailangan isa-isahin mo sila titingnan. Hindi lang yung may favoritism ka. Kailangan lahat yun yung mata mo kahit nandun ka sa bata. Kailangan aware ka. Pag may narinig kang nag-aaway, i-pull out mo muna yung isang bata. Tingnan mo muna yung nasa paligid mo. Kailangan hindi ka pwedeng nakapokus lang sa isang bata. Kailangan yung bata is, yung attention mo, pangkalatan doon sa classroom. Yun lang. Be patient, loving, and care. Yun lang po. Thank you so much po. May God bless you po. Alam mo, naging estudyante rin ako, bula-bulahin mo na yan, gano'n mo na. O ulit kayo, tanong. O, naka-video nga talaga yan, te? Yes, ma'am. Okay. What advice would you give to aspiring teachers like us someday on how to stay motivated despite the challenges that we will face? Yun, o sige. Katulad ako, 20 years na ako nagtuturo. But still, ganang-gana ako magturo araw-araw. Kasi po, ganito yan. Pinasok mong maging teacher. Manindigan mo yan. Yan yung pinili ng kurso. Mahirap siya, oo. Pero kung iisipin mong mahirap, talagang mahirap na. Kaya kumbaga, kumbinsihin mo yung sarili mo na gusto ko to. Ito pinili ko, dapat i-embrace ko kung anong niluluto ko. Ganon. Tapos, ang bata, likas na makukulit yan. Dapat, huwag mo siyang patulan. Nagtuturo ako hindi ako nananakit ng bata. Hindi ako nananakit, hindi ako naninigaw, hindi ako nagsasabi ng masama sa bata. Pero ang mga estudyante ko, where is my cellphone? Nasa cellphone, nalaban na ako. Unang araw pa lang ng pasok, lalo na kahit anong grade, kailangan i-establish mo na yung discipline. Kasi yun ang napakalaking problema ng mga teacher. Kaya nahihirapang magturo. Kasi nagtuturo kami, nagbubugay. Nagtuturo kami, hindi nakikinig. Nagtuturo kami, kumakalikot ng kung ano-ano. Ganon. Kaya kailangan discipline ang una. Kung ang tinuturuan mo, grade 1 kinder. Ang technique ko, unang araw ng pasukan sa totoong buhay. Hindi ako
Hindi rin ako mumingiti. Para alam ng bata na, naku, masungit ko ah. Ano, hindi nila ako mababasa. Tapos, ang mga magulang nakabanday sa bintana yan, palayas, paalisin mo. Bawal po dyan. O kung hindi, ako kasi mabiro. Hindi ba tuwa nga kayo sa akin? Alam mo, ginagawa ko sa magulang. Mga mawalang galang na nga po. Ako, bawal po ang magulang dyan. O, aalis sila. Sisilip na naman. O sige po, te, na hindi na kayo mahirapan. Ako na lang po ang lalabas. Kayo na ang puso. Oo, totoo, sabi ko. O, edi tuwan-tuwa sila. Tala, ate, ano ka na tayo? Hindi ka nahihirapan. Naawa ako sa'yo. O, gano'n. O, di siyempre, walang magulang dyan. O, di ayan na. Sungit-sungit na ako sa bata. Magbibigay ka ng rules mo. Kung maliliit yan, okay na yung tatlong rules. Ano ba yung gusto mo? Nagawin nila. O di ka ako, number 1, ang gusto ko, nakikinig. Gusto ko, di isa sample ko. Gusto ko ka ako, pag nagpunta na ako sa harapan, ang ibig sabihin nun, oras na ng lesson, stop lahat ng ginagawa. O di isa sample ko yun. Sige, tignan natin. Kunyari, may iba kayo ginagawa. Pupunta ako doon, lalakad ako sa harapan. I-stop nila lahat ng ginagawa nila. Kunyari, number 2 ka ako. O, ang gusto ko, gumagawa ng assignment. Ganoon, pag hindi mo alam, may mama, magpaturo. Ganoon, yung ayaw naman kunyari. O, ang pinakaayaw ko sa lahat, hindi nakikinig. Hindi nabibig ako sa mga bata, hindi nakikinig. Sinasabi ko, makikita niyo kung paano ako magalit. Ano kunyari, siyempre, bata yun, napupulo, gano'n. O, pangalawa, ang pinaka-ayoko, nananakit ng kapwa. At ang sabi ko, o ganito ang usapan natin. Ikaw ba gusto mo suntukin? Ayaw na. Okay. Kung ano ang ayaw mo gawin sa'yo, huwag mo yan sa kapwa mo. O, ganito ang usapan natin. Kung ano yung ginawa mo sa classmate mo, gagawin mo sa sarili mo. Kunyari, sinampal mo yung classmate mo, sasampalin mo rin sarili mo. Oo! Ako! Ay, kung ayaw mo sampalin yung sarili mo, ako nga hawak sa kamay mo, lipak! O, gano'n ang usapan natin, ha? Ako, pangatlo, pinakaayaw ko sa lahat, nagkakalat. Ay, di syempre, pag nagkalat ka, aba ikaw magbihis, alam naman ako, ako ba nagkalat? O, kaya, kung sino yung sumuway sa rules, tututuhanin mo. Dapat firm ka. Sinabi mo yung rules na yun, panindigan mo. Pag may nagkalat, paiwanan mo, o sige, unang offense. Pag nagkalat, paiwanan mo siya, kausapin mo. Ganyan mo siya, lalagyan kalat. Dapat alam ng eskwela mo isang bawal na. Kasi alam ng eskwela mo isang